Kabanata 1. Nagsisimula ang kamanghamanghang kwentong ito sa isang matanda na nagrereklamo sapagkat isa raw siyang mamamayan ng sibilisadong mundo na tinatawag na Earth. May isang bata ang nagdala ng pagkain na galing daw sa nanay niya at unang tingin niya pa lang ay nalulungkot na agad siya para sa tinatawag niyang matandang So. Nanghihina na nagpasalamat ang matanda pero nagwalang anuman lang ang bata at pinapakiusapan niya lang na magpagaling na ang matanda para gawan niya na ulit sila ng sabon. Umalis na ang bata na nilalamig sapagkat panahon pala ng pagnyebe sa lugar nila. Kaya mas lalo lang na lumalala ang kalusugan ni Matandang So at patuloy pa rin siya sa pagrereklamo niya sapagkat 50 taon na ang nakalipas simula nung napunta siya sa isinumpang mundong ito. Papunta lamang sila sa workshop ng kanilang kumpanya kasama ng mga kasamahan niya at ng kanilang direktor na nagngangalang Kim, nang biglang natabunan ang kanilang sasakyan dahil sa pagguho ng lupa at sila ay nagising sa kakaibang mundo. Kung saan may higanteng sorrow ang naglalaway na may 3 buntot, meron ding mabangis na kulay pulang ahas na may 2 ulo, at higit sa lahat ay may mga kakaibang tao ang may kakayahan na lumipad ang pinagmamasdan lang sila. Hindi nila namalayan na napunta pala sila sa mundo na mababasa sa mga nobela ng siyansiya. Kahit na lahat sila ay walang kamalay-malay kung paano sila aangkop sa mundong ito ay nakakasigurado ang bida na mamumuhay ng mas mabuti ang kanyang mga katrabaho kumpara sa pangkaraniwan na tao na katulad niya. Sapagkat ang mga kamanghamanghang nilalang na bumaba mula sa itaas ay namangha sa mga maalamat na talento ng kanyang mga katrabaho at isa-isa nila silang isinama papunta sa kalangitan. Sa huli ay ang bida at si Direktor Kim lang ang hindi napili ng mga makapangyarihang nilalang kaya wala silang nagawa kundi isipin kung paano sila mabubuhay sa mundong ito. Inaamin ng bida na umasa siyang may espesyal din na mangyayari sa kanila ni Direktor Kim pero alam nilang wala silang espesyal na abilidad. Dahil wala silang kaalam-alam sa mundong ito kaya napagdesisyonan na lang nila na magtrabaho bilang mga manggagawa. Pagkalipas ng 6 na buwan, napagdesisyonan ni Direktor Kim na hindi niya na kayang mamuhay ng ganito kaya ginamit niya ang lahat ng naipon niyang pera para bumili ng pangkaraniwan na third-rate na libro ng martial arts na mabibili lamang sa lansangan. Pagkalipas lamang ng 3 buwan ay naging dalubhasa na siya sa librong binili niya at naging isa na siyang ganap na martial artist. Masikap na nagtrabaho si Direktor Kim para sa bansa at patuloy din na mas lumalakas ang mga natututunan niyang mga martial arts. Kaya pagkatapos niyang maging malakas na mandirigma ay umalis na siya para maglakbay sa Jianghu. Pero ang bida o tinatawag sa pangalan na So ay mag-isa na lang na natira bilang isang manggagawa. Napaisip na lang siya kung may espesyal din ba na mangyayari sa kanya. Pero sa huli, habang pinagmamasdan niya lang ang mga galos sa palad ng mga kamay niya ay tinanggap niya na lang na walang espesyal na mangyayari sa kanya. Kaya pagkalipas ng 50 taon ay isa na lang siyang matanda na mamamatay na dahil lang sa simpleng lagnat. Habang umuubo na siya ng dugo ay patuloy pa rin na binibigkas niya ang mga salitang nanggaling siya sa mundong Earth at inisip niya sa sarili niya na ginawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para mabuhay. Sa mundong ito ay inaral niya ang lengguwahe at kung paano magsulat, at masipag din siyang naghanap buhay kaya nakabili ang bida ng maliit na kapirasong lupa at doon siya nagpatayo ng sarili niyang bahay. Nakapag-ipon din siya ng ilang disenteng pera nung inumpisahan niyang gumawa ng sabon gamit ang lihiya na sa panahon ng medieval sa China ay bago pa ang konsepto ng paggamit ng sabon. Pero pati ang negosyo niyang yun ay ninakaw ng mga magnanakaw ang kanyang recipe sa paggawa ng sabon at pinigilan din siya ng mga masasamang tao na magbenta sa palengke. Kaya ngayon sa loob ng sira-sirang bahay na ito na natatakpan na ng nyebe ay hindi na alam ng matanda kung ano ang kailangan niya pang gawin kahit na sinubukan niya naman ang lahat ng makakaya niya. Wala na lang siyang magawa kundi umiyak at manghinayang kung bakit hindi siya pinili bilang maging disipulo ng mga makapangyarihan na nilalang kahit pa hindi siya espesyal. Nawawalan na ng lakas ang bida para ibukas pa ang kanyang mga mata. Habang naglalaho ang nasisilayan ng kanyang mga mata ay napaisip na lang siya na kung mas higit pa ang kanyang kapangyarihan ay siguro magkakaroon pa siya ng mas maraming oportunidad. Tuluyan na ngang namatay ang bida dahil sa katandaan at biglang nagkaroon na ng malakas na liwanag. Makikitang nagulat ang bida at nagtataka na lang siya kung bakit pa rin siya nabubuhay at kung bakit suot niya pa rin ang mga damit na ginamit niya nung nasa mundong Earth pa rin siya. Napansin niya rin ang kanyang mga katrabaho na naguguluhan na nakaupo at nakahandusay sa damo. Tinanong din ng isang babae kung nasaan sila. Dito napagtanto ng ating bida na hindi siya napunta sa mundong ito na walang kapangyarihan.
Habang naguguluhan pa rin ang kanyang mga katrabaho ay natutuwa naman ang bida sapagkat napagtanto niyang may kapangyarihan siya na regression o sa ibang salita ay ang bumalik sa nakaraan. Doon na nga nagtatapos ang kanyang unang regresyon. Sa mapayapang kagubatan, habang nagtataka pa rin ang kanyang mga katrabaho ay kalmado lang ang ating bida na iniisip na ito ang kanilang unang araw na napunta sila sa kakaibang mundong ito. Habang sila ay nasa sasakyan ay bigla na lang silang tinangay ng landslide at naalala ng bida na may nakita rin siyang malakas na liwanag. Pero inaamin niyang mahirap alalahanin ang lahat ng mga nangyari sa nakalipas na 50 taon at kahit na tinatawag na siya ng kanyang katrabaho ay malalim pa rin ang kanyang iniisip na kahit na bumalik siya sa nakaraan ay hindi niya pa rin alam kung ano ang kanyang gagawin dahil ang lahat lang ng naaalala niya ay kung paano gumawa ng sabon. Hanggang sa isinigaw na ng pangit na lalaki ang kanyang buong pangalan na Soyun Hyun at ang bida pa ang humingi ng tawad. Sinuntok siya ng nagagalit na lalaking ito na parabang kasalanan ni Soyun Hyun ang lahat ng nangyayari sa kanila habang nagulat lang daw ang mga katrabaho nila na nanunood. Masama ang tingin ng pangit na lalaki na tinatawag niya pang bobo ang bida at sinisisi siya na kasalanan niya raw kung bakit muntikan silang lahat na namatay. Dahil pala sa matagal na panahon na ang nakalipas kung bakit nakalimutan ni Soyun Hyun ang tawag sa kanya ng mga katrabaho niya kaya hindi niya alam na siya pala ang tinatawag ng pangit na lalaki. Ang bastardong lalaki pala na ito ay ang kanilang section chief na si John Myung-hoon at siya ang pamangkin ng managing director ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Soyun Hyun kaya sa madaling salita ay isang maswerteng bastardo ang lalaking ito na naging section chief sa edad na 32 dahil lang sa may backer siya. Kahit na pinapakalma na ng isa nilang katrabaho ang bastardo ay sinisisi niya pa rin si Soyun Hyun na nakatulog daw siya habang nagmamaneho kaya napunta sila sa ganitong sitwasyon. Inaamin naman ni Soyun Hyun na nakatulog siya pero ang natatanging rason lang naman ay dahil sa ipinasa lahat ni bastardo ang kanyang trabaho sa kanya kaya kailangan niyang magtrabaho hanggang sa malalim na oras na ng gabi. At isa pa ay si bastardo dapat ang nagmamaneho dahil siya ang inutusan. Habang patuloy na sinisisi ni Bastardo ang lahat ng nangyayari sa kanila kay Soyun Hyun ay nag-uumpisa ng bumalik ang mga alaala ng bida sa mga nangyari sa kanya sa nakaraang 50 taon. Dahil sa pagkabigla niya dati ay hindi niya napigilan na humingi ng tawad kay Bastardo sapagkat akala niyang kasalanan niya ang nangyari. Kaya sa sumunod na 50 taon ay patuloy pa rin siya sa kanyang paghingi ng tawad sa mga tao na katulad lamang sa grupo ng mga bandito na tinapakan lang siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Sa martial artist na kinutya siya o noong kinuha ng opisyal ng rehiyon ang lahat ng mga ari-arian niya sa pangalan na tax daw yun ay patuloy pa rin siya sa kanyang paghingi ng tawad. Pero may isang bagay siya na napagtanto pagkatapos ng maraming taon na pagtitimpi. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang init ng kanyang ulo sa harap ng mga taong hindi niya kaya. Pero iba ang sitwasyon kay Bastardong Section Chief. Sinabi ni Soyun Hyun na kahit na nagagalit si Bastardo ay dapat niyang malaman na hindi ito oras para manisi ng iba. Mas lalo lang na nagalit si Bastardo at minura niya pa si Soyun Hyun habang inihahanda niya na ang kanyang kamao. Tuluyan niya nang sinuntok ang bida at tinanong pa niya kung naghahamon daw ba siya ng laban na para bang masyadong makitid ang utak niya na hindi niya inisip na inumpisahan niya ng makipaglaban. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Soyun Hyun kahit na namumula na ang kanyang pisngi habang iniisip na hindi niya kailangan na lumuhod sa taong alam niyang kaya niyang talunin. Kaya siya naman na ang sumuntok ngayon at biglang nawala ang balanse ni Bastardo sa katawan niya. Nagulat na lang na nagpapawis ang kanilang mga katrabaho nung nakita nila na lumaban na pabalik ang ating bida. Naalala niya na sa nakaraang buhay niya ay hindi na mabilang ang maraming beses na binugbog siya ng mga martial artist. Binugbog siya ng mga bandito nung kumukuha lang siya ng mga halamang gamot sa kabundukan, mas marami pang bandito sa mga taon na maliit ang ani, at pati na rin ang mga opisyal dahil sa hindi siya nakapagbayad ng tax niya. Kaya ngayon na ang panahon para ilabas niya ang kanyang galit kay Bastardo na pinahirapan ang kanyang buhay nung nasa mundong Earth pa lamang sila. Dahil sa mundong ito na puno ng karahasan ay may natutunan si Soyun Hyun na wala sa mga kasamahan niya. At iyon ay ang karahasan na natutunan niyang kapag sinuntok mo ang mga mata ng isang tao ay mas titindi lang ang kanilang takot. Kaya kapag binugbog ng ganitong kalala ay dalawang salita lang ang kusang lalabas sa iyong bibig. Nanginginig na nga na binigkas ni Bastardo ang salitang I'm sorry kaya napatigil na rin si Soyun Hyun sa kanyang paghalik ng kanyang kamao sa pagmumukha ni Bastardo.
Habang pinagmamasdan ang umiiyak at namamagang mukha ni Bastardo ay inisip na lang ni Soyun Hyun na kahit na wala siyang maalamat na talento na tinutukoy ng mga transcendenteng nilalang o kamanghamanghang martial arts na magpapasikat sa kanya sa mundo ng martial arts ay alam niya pa rin na meron siyang abilidad na palitan ang kanyang kapalaran. Kabanata 2. Nahihirapan na agad na tumayo si Bastardo dahil sa pananakit ng kanyang ulo at lumapit naman ang kanilang mga katrabaho na para bang mali pa ang ginawa ng kanilang manager na si Soyun Hyun na bugbugin ang kanilang bastardong section chief. Pero sinabi lang ng bida na tama sila at humingi pa siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya napigilan ang kanyang galit. Iniyuko niya pa ang kanyang ulo na humingi ng tawad sa aksidenteng nangyari sa kanila pero iniisip ni Soyun Hyun na ginagawa niya lang ito dahil hindi niya naman na makikita ulit ang mga katrabaho niya hanggang sa mamatay ulit siya. Sinabi pa ni Direktor Kim na si Soyun Hyun ang nag-overreact kaya ngayon ay direkta na kailangan niyang humingi mismo ng kapatawaran kay Bastardo. Alam ng bida na patuloy niyang makikita si Direktor Kim kaya sumang-ayon na lang siya sa kanya. Alam niya rin na magiging isa sa pinakamalakas na martial artist si Direktor Kim sa sandaling magsimula na siyang matuto ng martial arts kaya kapag susuportahan niya siya ng buo ay nakakasigurado si Soyun Hyun na may makukuha siya galing dito. Ibig sabihin nito ay kailangan niyang makuha ang mabuting kalooban ni Direktor Kim. Kaya si Soyun Hyun pa mismo ang nag-alok ng kanyang kamay para tulungan niyang tumayo si Bastardo at siya pa ang humingi ng tawad sa kanya. Nagagalit ang mukha ni Bastardo na mumurahin niya pa sana ang bida pero nakita niya ang kalmadong ekspresyon nito na para bang walang problema sa kanya kung uulitin niya ulit ang pagbubugbog na ginawa niya kaya iniwas niya ang kanyang tingin at tumahimik na lang. Pagkalipas ng ilang sandali ay iminungkahi ni Direktor Kim na subukan nilang umalis sa kagubatan at tignan nila kung may mahanap silang nayon. Inisip ni Soyun Hyun na yun ang makatwira na desisyon pero habang nag-uumpisa na silang obserbahan ang pupuntahan nila ay iniisip din ng bida na walang lugar ang common sense sa mundong ito. Sapagkat padalos-dalos lang na lumilipad ang mga immortal na sinusubukan na protektahan ang kanilang immortalidad at ang nag-iisang patakaran lang sa mundong ito ay ang malakas ang uubos sa mahina. Ang mga tao sa Murim ay handang gamitin ang kanilang mga espada para pumaslang ng iba dahil lamang sa yaman at karangalan. Dahil may alaala na si Soyun Hyun sa nakaraang buhay niya ay alam niyang ang pangalan ng kagubatan na ito ay ang Ascension's Path. Nakakasigurado rin siya na sa kabundukan na ito ay walang nayon, syudad, o bansa na malapit sa kanila. Ipinagbigay alam niya na kay Direktor Kim na malapit ng gumabi kaya kailangan na nilang maghanap ng ligtas na lugar na pagtutulugan nila. Sumang-ayon lang si Direktor Kim at naalala niyang marami silang inimpake na pagkain sa loob ng sasakyan kaya kailangan muna nilang hanapin yun. Alam ni Soyun Hyun na hindi nila mahahanap ang sasakyan pero alam niya rin na hindi sila maniniwala sa kanya nang hindi naghihinala. Kaya napagdesisyonan niyang pabayaan na lang sila na hanapin ang sasakyan imbes na sayangin ang kanyang enerhiya na kumbinsihin sila at iminungkahi niyang maghiwa-hiwalay na muna sila. Maghahanap ng pagtutulugan ng isang grupo sa kanila at ang isang grupo naman ang maghahanap sa sasakyan, at kailangan nilang magkita-kita ulit bago tuluyan ang sumapit ang gabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakahanap na sila ng pagtutulugan nila at nakagawa na rin sila ng apoy. Dito naman na napatanong ang isang babae na kung biktima sila ng pagguho ng lupa habang nasa loob ng sasakyan ay paano sila napunta sa lugar na kinaroroonan nila ngayon pero hindi nila mahanap ang sasakyan. Nalilito rin si Direktor Kim habang lahat sila ay nakapalibot sa apoy at kumakain ng kulay puti na maliit na bola. Inalok ni Soyun Hyun ang katabi niya na kumuha lang siya kung gusto niya dahil marami pa siyang natitira sa kinakain nila. Napangiti na lang si Direktor Kim na nagpapasalamat kay Soyun Hyun dahil siya ang rason kung bakit nakakaya pa rin nilang sumaya kahit na nasa seryoso silang sitwasyon kaya pinuri niya rin ang bida na isa siyang maaasahan na tao. Habang nakahiga lang sa gilid si Bastardo ay naalala rin daw ni Direktor Kim na pagod si Soyun Hyun na nagmaneho dahil kahapon ay kinailangan niya pang mag-overtime sa trabaho. Sumang-ayon din naman ang isa sa mga babaeng katrabaho ng bida na masyado raw siyang masipag. Isa-isa na nilang pinasalamatan si Soyun Hyun sa mga ginawa niya at pangunguna sa kanila. Pero sinabi lang ni Soyun Hyun na sinwerte lang siya at iniisip niya rin na sa nakaraang buhay niya ay nahanap lamang nila ang pagsisilungan na ito pagkatapos nilang mawala sa kagubatan ng ilang oras. Napagdesisyonan niya na rin na i-enjoy ang sandaling ito dahil alam niyang ang gabing ito ang huling sandali na makakatawa sila ng ganito. Ngayon ay makikita ng natatakot si Soyun Hyun na nagpapawis at halatang natatakot na nanginginig ang kanyang boses na binabati ang Panginoon ng kagubatan.
Ang binabati niya pala ay ang dambuhalang Sauron na may 3 buntot at nakapagtataka naman sa Panginoon ng Kagubatan ang kakaiba nilang amoy sapagkat kahit na ilang libong taon na siyang nabubuhay ay wala pa siyang naaamoy na mga taong katulad nila. Nagising na rin ang mga katrabaho ng bida at laking gulat na lang nila sa dambuhalang halimaw na nasisilayan nila ngayon. Sinigawan naman agad sila ni Soyon-hyon na kailangan nilang ipakita ang kanilang paggalang sa Panginoon ng Kagubatan kaya inutusan niya silang lumuhod ngayon na. Nagsimula na rin na magsalita ang dambuhalang Sorrow na sa tuwing may makakasalubong siyang tao ay palagi niyang naaalala kung gaano sila kahangal at kabastos. Karaniwan ay pinuputol niya ang lahat ng mga bahagi ng katawan ng mga taong nakakasalubong niya pero pasalamat sila dahil merong isa sa kanila ang marunong kung paano gumalang sa kanya kaya napagdesisyonan niyang patawarin na lang sila. Pero kahit na ganun ang sitwasyon ay kailangan nilang bayaran ang halaga ng pananatili sa kanyang teritoryo kaya kung may isa sa kanila ang mag-aalay ng kanilang braso ay papayagan niya silang manatili. Nakaluhod pa rin si Soyon-hyon na nanginginig sa takot na iniisip ang nangyari sa nakaraang buhay niya nung nakita nila ang halimaw na ito. Lahat sila ay napasigaw na lang sa gulat at dahil sa ginalit nila ang Sorrow ay naalis ang lahat ng mga bahagi ng mga katawan nila kaya parang isang hakbang na lang sila sa kanilang kamatayan. Pero buti na lang ay mistulang pinahahalagahan ng Panginoon ng Kagubatan ang paggalang ni Soyon-hyon sa pagkakataong ito kaya wala siyang balak na putulin ang lahat ng mga bahagi ng mga katawan nila pero tinatanong na ng Sorrow kung sino ang mag-aalay ng kanilang braso. Iniisip naman ng bida na buti na lang ay isang braso lang ng isang tao ang hinihingi ng Sorrow dahil alam niya na kahit na nawala ang isang braso niya ay kayang-kaya lang ito na pagalingin ng mga immortal na magpapakita sa harapan nila pagkalipas ng 2 araw at karagdagan pa ay naghanda na siya ng halamang gamot para mabawasan ang kanyang pananakit. Kaya iniabot niya na ang nanginginig niyang kaliwang braso at voluntaryo na ginamit ito bilang alay para sa Panginoon ng Kagubatan. Nagulat lahat ng mga katrabaho niya sa magiting niyang desisyon at nagpakita na ang mga matatalim na pangil ng Sorrow, pinuri niya pa ang desisyon ni Soyon-hyon, at sinabi niyang hanggat maaari ay gagawin niya ito nang walang sakit. Pero napasigaw pa rin ng malakas si Soyon-hyon dahil sa sakit sapagkat tuluyan na nga na sinakmal ng Sorrow ang kanyang braso. Napapikit na lang din ang mga katrabaho ng bida dahil sa masyadong marahas na eksenang napapanood nila. Sa sobrang sakit ay hindi na rin mapigilan ni Soyon-hyon na umiyak habang kinukuha ang halamang gamot na inihanda niya at agad niya na itong kinain habang patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha niya. Inakala pa ng Sorrow na magiging iba ang lasa ng bida dahil kakaiba ang amoy nila pero hindi lang pareho ang lasa kundi mas malala pa ang lasa ng braso niya dahil sa lahat ng mga dumi sa ugat niya. Nakatulong naman ng mabuti ang epekto ng halamang gamot sa pananakit na iniinda ni Soyon-hyon at humingi pa siya ng tawad sa Sorrow dahil hindi sapat ang inialay niya. Sinabi naman ng Panginoon ng Kagubatan na papayagan niya silang manatili sa teritoryo niya sa loob ng 7 araw at bilang pasalamat sa kanyang divinity ay hindi mamamatay si Soyon-hyon. Habang nakaluhod pa rin ang bida ay tumalon na ang Panginoon ng Kagubatan at pinabayaan na sila. Dito naman na lumapit ang mga katrabaho niya na nag-aalala raw sila sa kalagayan ni Soyon-hyon. Pero sinabihan niya lang sila na bumalik na sila sa loob dahil meron siyang ipapaliwanag. Laking gulat na lang ng mga katrabaho ng bida nung sinabi niya sa kanila na sinabi raw sa kanya ng Sorrow na nasa Murim daw sila. Pasalamat na lang sa pag-alay niya sa kanyang braso ay magiging ligtas sila sa loob ng 1 linggo pero napatanong na lang si Direktor Kim kung ano na lang ang gagawin nila pagkalipas ng panahon na yun. Habang naghihingalo ay dito na ipinagbigay alam ni Soyon-hyon sa kanila na kapag dumating ang panahong yun ay ibang bagay naman ang kailangan nilang isuko. Kaya mas lalong naging malagim ang kanilang ekspresyon at dahil sa inaantok na siya ay hiningi na lang ng bida ang kanilang pag-iintindi na kailangan niya munang magpahinga. Pagdating ng gabi ay kapansin-pansin ang kakaibang buwan sa mundong ito na parang isang malaking mata. Habang nakasandal si Soyon-hyon sa pader na nagpapahinga ay mahina ang boses ng mga katrabaho niya na hindi makapaniwala sa iminungkahi ni Bastardong Section Chief pero ang hindi nila alam ay naririnig pa rin ng bida ang usapan nila. Sinabi ng isang lalaki na masyadong malaki ang tulong ni Soyon-hyon sa kanila sapagkat siya ang nagbigay ng kanilang pagkain at ng sinisilungan nila ngayon pero ang sagot lang ni Bastardo ay kayang-kaya nilang malaman ang lahat ng pwede nilang matutunan kay Soyon-hyon sa loob ng 1 linggo. Itinuro niya pa na dahil nawala na ang isang braso ni Soyon-hyon ay hindi na rin siya mabubuhay ng matagal kaya mas mabuting isakripisyo na lang ulit siya. Pero ang hindi nila alam ay seryosong pinagmamasdan lang sila ni Soyon-hyon sa loob ng kuweba. Kabanata 3.
Habang patuloy pa rin ang mga katrabaho ni Soyun na nag-uusap ay tahimik lang siya na inoobserbahan sila at sa isipan niya ay hindi siya makapaniwala sa kakapalan ng pagmumukha ni bastardong section chief na ialay siya sa tuwing babalik ang Zoro na manghihingi ng alay sa kanila. Kaya pumunot siya ng bato at inisip ang lahat ng karahasan na natutunan niya na galing sa pagbubugbog sa kanya sa nakalipas na 50 taon kaya nakasisigurado siyang madali lang para sa kanya na pumaslang ng modernong panahon na lalaki na tulad ni bastardong John Myung-hun. Patuloy pa rin ang pagkukumbinsi ni Bastardo sa mga katrabaho niya at iniisip na lang ni Soyun-hyun kung papaslangin niya na ba ang bastardong yun. Pero pinakalma niya ang kanyang sarili at ibinaba na lang ang bato. Alam niyang pinaralisado ng takot ang kanilang mga pag-iisip kaya kapag gumawa siya ng isang karumal-dumal na kilos ngayon ay magkakaroon lang ito ng pagkasira sa relasyon niya kay Direktor Kim. Narinig niya rin na may isa sa kanila ang hindi na nakapagpigil na magmura kay bastardong John Myung-hun na kung hindi pa raw siya tatahimik ay sila na mismo ang babali sa paa niya. Kaya napaisip na lang si Soyun-hyun na mabubuti silang tao at nasa isang nakakalitong sitwasyon lang silang lahat. Natulog na nga silang lahat at pagdating ng kinaumagahan ay sinalubong na sila agad ng malaking ahas na may 2 ulo na nanghingi lang ng kaunting dugo bilang alay. Ito rin ang kaparehong ahas na sumipsip sa dugo ni Chief O sa nakaraang buhay ng bida. Sa pagkakataong ito ay nagpapawis na inialay ni Chief O ang kanyang kaliwang braso. Pero pagkatapos sipsipin ng ahas ang kanyang dugo ay mabilis niya rin itong dinura. Nakakadiri raw ang dugo ng taong pinagsipsipan niya at dagdag pa niyang iyon ang pinakamalubhang dugo ng tao na nalasahan niya. Halata naman ang pagkaasar ni Chief O na nag-uugat pa ang kanyang mukha pero hindi na nakapagtataka kay Soyun-hyun ang naging reaksyon ng ahas dahil ang dugo na sinipsip niya ay dugo ng isang trabahador ng ika-21st century na punong-puno ng nicotine at kolesterol. Tinawag naman na ni Soyun-hyun si bastardong John Myung-hun at ang sumbat pa ng bastardong ito ay kung bakit siya tinawag ni Soyun-hyun gamit ng buong pangalan niya. Pero tinanong lang ng bida kung hindi ba siya nagugutom kaya lumapit siya kay Bastardo at sinabi niyang ituturo niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa prutas at nakakain na mga halamang gamot. Ibinulong niya rin na plano niyang ialay ulit ang kanyang natitirang braso sa Zoro sa susunod na linggo kaya kapag mapapaslang man siya ay meron dapat isa sa kanila ang marunong kung paano makaligtas sa kagubatan na ito. Nagpapawis na lang si bastardong John Myung-hun sa narinig niya at nagpasalamat pa siya ng ilang beses kay Soyun-hyun. Pero nagtataka na lang ang bida kung bakit nagpapasalamat ang bastardong ito dahil hindi na muling babalik ang Zoro para gambalahin sila at hindi rin magagamit ni bastardong John Myung-hun ang ituturo sa kanya ni Soyun-hyun. Makikitang sinisigawan na nga ng bida si Bastardo dahil ilang beses niya nang sinabihan ang bastardong John Myung-hun na maling prutas ang pinipitas niya kaya kailangan niyang mag-focus. Humihingi na lang ng tawad si Bastardo pero patuloy pa rin siyang pinapagalitan ni Soyun-hyun na mamamatay lang siya kapag kinain niya ang prutas na hinahawakan niya ngayon. Nagpatuloy na nga si Soyun-hyun na kunwaring tinuturuan niya raw si Bastardo pero sa kaloob-looban niya ay natutuwa siya na pinapagalitan ang bastardong ito. Hanggang sa napaupo na lang si Bastardo at pinahinto niya si Soyun-hyun dahil kailangan niya raw ng pahinga sapagkat ang tagal niya nang naghuhukay para lang makakuha ng mga halamang gamot. Pero sa isipan ni Soyun-hyun ay ganitong pagpaparusa ang ginawa sa kanya ni bastardong John Myung-hun nung baguhan pa lang siya sa kumpanya kaya minadali niya pa ang bastardo dahil kailangan nilang tapusin ang ginagawa nila bago maggabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakahanap na nga sila ng isang malaking ginseng. Hindi makapaniwala si Bastardo sa kanyang nahahawakan ngayon at nagtataka na lang siya kung natural ba na ginseng ang kanyang nakikita. Sumang-ayon na lang si Soyun-hyun sa kanya pero nagmumukha lang pala itong ginseng dahil sa totoo ay isa itong yellow bamboo root. Ang rason kung bakit ito malaki na dapat ay kasing laki lang ng isang hinliliit na daliri ay dahil sa punong-puno ng enerhiya ang ascension path. Wala itong silbi para sa cultivators pero ito ay lubhang mahalaga na medisina na ginagamit ng mga martial artist para pataasin nila ang kanilang chi kaya naisipan ni Soyun-hyun na malaking tulong ito para kay Direktor Kim. Napansin naman nila na may 2 pang yellow bamboo roots kaya inutusan ng bida ang natutuwang bastardo na gamitin niya ang kanyang damit para gawing paglagyan ng mga halamang gamot. Alam ni Soyun-hyun na papalapit na ang itinakdang oras kaya bumalik na sila. Sa kailaliman ng gabi ay nagkaroon ng malaking pagliwanag na parabang nagbanggaan ng iba't ibang enerhiya sa iisang lugar. Sa sobrang lakas ng banggaan ng mga enerhiya ay naapektuhan din ang mga katrabaho ni Soyun-hyun pero mistulang wala itong epekto kay Direktor Kim at sa ating bida.
Dito na nagpakita ang tatlong immortal na isa raw itong sorpresa sapagkat hindi nila inaasahan na makakahanap sila ng hindi pa nahahasa na mga talento sa lugar na ito at pinapaalis pa ng nakadamit ng itim ang kasama niya sapagkat para sa kanya lang daw ang mga talentong tinitignan nila. Tinawag pa siyang walang hiya ng nakaasul na damit pero napatanong na lang si Direktor Kim kung sino ang mga taong ito habang nanginginig pa rin ang mga katrabaho niya sa sahig. Napansin naman ng mga immortal na tatlo lang sa grupo ng mga taong nasa sahig ang may tinataglay na spiritual roots at ang natitira sa kanila ay mga ordinaryong mortal lamang. Biglang ibinuka ng isa sa mga immortal ang palad ng kanyang kamay na naglabas ng isang bola na gawa sa kuryente at mabilis niya itong itinama kay bastardong John Myung-hun. Hindi niya napigilan na mamangha dahil iyon ang katawan na nagtataglay ng Heavenly Golden Thunder. Inilabas naman ng isa sa kanila ang kanyang pipa at sinabi niyang siya naman na ang kikilos ngayon. Para bang may malakas na tunog na narinig ang babae at mas lalo pa itong lumakas pero wala na lang siyang nagawa kung hindi lumuhod sa sahig. Dito napagtanto ng kakaibang immortal na tinataglay ng katawan ng babae ang ghostly in transforming immortal root at hindi pa siya makapaniwala na totoo pala ang konstitusyon na ganon. Agad din naman na lumapit ang isang immortal kay Chief O na tinataglay daw ng katawan niya ang unique holy body. Nakakapangilabot pa ang kanyang pagmumukha na parang pinagbabantaan ang tatlo na kukunin niya raw sila bilang mga disipulo ng Asher Heaven Creation Sect sapagkat silang tatlo ay may talento na baguhin ang buong mundo. May gana pa siyang magtanong gamit ng malagim niyang boses kaya hindi makahinga si Chief O at nararamdaman niyang mapapaslang agad siya kapag tatanggihan niya ang alok. Mabuti na lang ay lumapit ang isa ring immortal at hinawakan ang kanyang balikat para lumuwag ang kanyang pakiramdam pero hinihikayat din ng immortal na ito na sumali siya sa kanyang Black Ghost Valley sapagkat meron sa kanila ang lahat ng cultivation method kaya mas lalo lang na nagalit ang immortal na pinagbabantaan si Chief O. Immortalidad, kapangyarihan na baliktarin ang kalangitan, kasikatan, at yaman ay ipinangako nilang makukuha ng tatlong talentadong individual ang mga ito sa loob ng 100 taon lamang. Habang nagtatalo ang tatlo kung saan mapupunta ang mga talentadong individual ay tinanong naman sila ni Direktor Kim kung paano sila makakaalis sa kagubatan sapagkat mamamatay lang sila kung walang magbabago sa kanilang sitwasyon. Inilabas lang ng isang immortal ang kanyang gourd at habang hinihigop nito si bastardong John Myung-hun ay sinabi niyang nag-aalala lang ng masyado ang mga mortal at tinanong pa niya sila kung paano sila nakapunta sa Ascension Path gamit ng mga walang silbi nilang mga katawan. Napansin pa ng isang immortal ang naputol na braso ni So-yeon-hyun na dahil sa sorrow at nakita niya rin na base sa sugat ng bida ay voluntaryo niyang inialay ang kanyang sarili. Pinuri niya si So-yeon-hyun na kahit na isa lamang siyang mortal ay meron siyang lakas ng loob kaya nagpasalamat na lang ang ating bida. Tigisa na nga na kumuha ng talentadong individual ang mga immortal at ipinagbigay alam din ng isa sa mga immortal na hinuli na raw nila ang lahat ng mga hayop at halimaw sa Ascension Path kaya magiging ligtas ang lugar na iyon sa susunod na 10 taon. Malakas naman ang sigaw ni Direktor Kim na pinapahinto ang mga immortal sapagkat hindi man lang nila alam kung saan sila pupunta para makaalis sa kagubatan. Pero patuloy lang na iniwan na sila ng mga immortal na hawak-hawak ang mga talentadong katrabaho ni So-yeon-hyun. Napapikit na lang siya na nagpapawis dahil pareho lang ang nangyari 50 taon na ang nakalipas kung saan kahit gaano kalakas ang kanilang sigaw ay binaliwala lang sila ng mga immortal na parang mga insekto. Mabuti na lang ay pinagaling nila ang kanyang braso. Napamura na lang si Direktor Kim na naguguluhan kung ano na ang gagawin nila sa kagubatan na ito habang umalis na lang na parang bulalakaw ang mga immortal na lumayo na sa kanila. Hindi lang pala iisang grupo ng immortal ang papaalis na, kundi marami sila na nakakagawa pa ng parang isang meteor shower kaya nakapagtataka na lang kay Direktor Kim kung ano ang nasa direksyon na pinupuntahan nila. Pagkalipas ng isang araw ay lumakas na ang pag-ulan kaya walang magawa sila So-yeon-hyun kundi manatili na lang sa kuweba. Ang isa sa kanila ay umuubo na ng dugo kaya sinabi ng babaeng katrabaho ni So-yeon-hyun sa kanya na malubha na ang kondisyon ni Deputy Manager O kaya napatanong na lang siya kung meron ba silang pwedeng gamitin na halamang gamot. Pero sinabi lang ni So-yeon-hyun na maghintay lang sila ng ilang sandali sapagkat maaaring meron ulit ang magpapakita sa kanila at pagagalingin nito si Deputy Manager O. Nagtaka na lang ang babaeng nagtanong kay So-yeon-hyun at totoong meron nga ulit ang nagpakita sa kanila. Habang natatakpan ng anino ang mukha ng taong ito ay sinasabi niyang silang mga mortal na nasa Ascension Path ay para lamang mga langgam na nagdurusa sa kalagitnaan ng kompetisyon ng mga dragon.
Nagulat na lang si Direktor Kim na tinanong ang taong ito kung sino siya pero napangiti lang ang nilalang na nagpakilala bilang ang nag-iisang Sea Dragon King na si Soul. Kabanata 4. Sa loob ng pinagsisilungan nila ay napatanong na lang si Direktor Kim kung anong pagkontrol sa bagyo ang tinutukoy ni Soul. Pero inamin ng Sea Dragon King na basta-basta na lang na may nagpakitang bagyo kaya hinanap niya ang dahilan nito at natagpuan niyang ang kasamahan nilang babae na nakahandusay na lang sa sahig ang nakagawa ng sorcery na rason ng malakas na bagyo. Isa lamang siyang ordinaryo na babae na walang bakas ng cultivation kaya nakapagtataka rin kay Soul kung paano siya nakakagawa ng napakatinding kapangyarihan at karagdagan pa ay hindi namamalayan ng babae na nagagawa niya ito. Pero sinabi ni So Yun-hyo na sila ang nagtataka dahil kahit nakakadating pa lang nila sa lugar na ito ay isa-isang may nagpakita sa harapan nila na mga makapangyarihang nilalang na tulad ni Soul at kinuha ang mga kasamahan niya. Napahalakhak na lang ng matindi ang Sea Dragon King sa sinabi ng mortal sa kanya. Sapagkat sinasabi ni So Yun-hyo na meron pa siyang ibang kasamahan na may pambihirang potensyal at parabang nakatadhana ng may mga makapangyarihang cultivators ang magpapakita sa harapan nila at kukunin ang mga kasamahan niya. At ngayon ay si Soul naman na ang nagpakita sa harapan ng nakahandusay na babaeng ito. Ngayon ay ang Sea Dragon King naman ang napatanong sa mortal na kausap niya kung alam niya ba kung nasaan sila. Sapagkat ang kinaroroonan nila ngayon ay tinatawag na Ascension Path o daanan patungo sa kalangitan. Ito ay isang mahalagang daanan para makarating sa mas mataas na kaharian at sa loob lang ng ilang buwan ay magkakaroon ng Dimensional Rift na tinatawag na Ascension Gate ang magbubukas sa kinaroroonan nila ngayon. Nangyayari lamang ito isang beses kada 1,000 taon kung saan nagtitipon na agad sa Ascension Path ang mga hindi mabilang na makapangyarihang cultivators at mga espiritual na nilalang para makaakyat sila sa mas mataas na kaharian. Kaya mataas talaga ang tsansa na may mga cultivators na katulad ni Soul ang magpapakita sa harapan nila. Madali lang na naintindihan ni So Yun-hyo ang paliwanag ni Sea Dragon King pero nabanggit ni Direktor Kim ang plano ng mga naunang nagpakita sa kanila na mga immortal na isali ang mga kasamahan nila sa mga sekta nila. Kaya kung plano rin nilang umakyat sa mas mataas na kaharian ay paano naman makakasama ang mga kasamahan nilang nadukot? Alam naman ni Soul na mahirap para sa mga mortal na intindihin ang ganitong bagay kaya sinabi niyang may teknik na ginagamit ang mga cultivators para paliitin ang mga malalaking bagay at ilagay ang mga ito sa loob ng mga mahikang kagamitan na tulad lamang ng hinahawakan niya ngayon. Malamang ay inilagay din ng mga nakita nilang makapangyarihang cultivators ang kanilang sekta sa loob ng kagamitan na tulad nito sapagkat ang kanilang layunin ay ang makaakyat sa mas mataas na kaharian na kasama nila ang kanilang buong sekta sa sandaling magbukas ang Ascension Gate. Sa katunayan ay inimpake rin ni Soul ang isa sa mga kastilyo ng ang kanyang Sea Dragon sa loob ng kagamitan na ito at sa loob nito ay may 1,800 Sea Dragons ang mahimbing na nakatago kaya mas lalo pang nagulat si So Yun-hyo at Direktor Kim. Masyadong katakataka at nakakaintriga para sa Sea Dragon King ang babaeng ito at kung isasali niya ang babae sa kanyang Sea Dragon Clan ay nakakasigurado siyang magiging pambihirang nilalang ang babae. Papahintuin pa sana ni Direktor Kim na makuha ang kasamahan nilang babae na nagngangalang O pero bigla siyang napaluhod dahil sa mabigat na presensya ni Soul at sa sobrang bigat ng presensya na nagpapabigat kay Direktor Kim ay naguugat na ang kanyang noo at parang lalabas na ang kanyang mata. Nakangiti lang na sinabi ng Sea Dragon King na ibibigay niya ang kanyang dugo sa babae at tatanggapin niya siya bilang parte ng angkan niya sapagkat iyon ang makakabuti sa kanilang lahat habang si Direktor Kim ay masyado nang nahihirapan dahil sa mabigat na presensya na nagpapaluhod sa kanya. Nagbigay pa ng karagdagang payo si Soul sa kanila at iyon ay ang huwag silang kaswal na nagtatanong sa mga makapangyarihang cultivators at mas lalo pa niyang pinabigat ang kanyang presensya kaya naglalabas na tuloy ng dugo ang buong mukha ni Direktor Kim at pati na rin si So Yun-hyo ay nakahandusay na lang sa sahig. Sinagot niya lamang daw ang kanilang mga katanungan dahil mapagbigay siya pero karamihan sa mga cultivators ay papaslangin na agad sila sa sandaling nagtanong sila. Mas lalo pang lumala ang bagyo sa kinaroroonan nila at makikita nang nagpalit na si Soul sa kanyang totoong anyo na dragon at lumipad na siya papalayo sa grupo nila So Yun-hyo. Kinabukasan ay malinaw na ang kalangitan at napatanong na lang ang babae kung ano na ang mangyayari sa kanila. Sapagkat ganun-ganun lang na dinukot ng mga immortal at dragon ang mga kasamahan niya kaya hindi niya mapigilan na matawa sa sitwasyon nila ngayon. Lumapit na lang si So Yun-hyo at tinapik ang kanyang balikat para kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Kaya nagpakiusap ang babae na huwag din daw sana kukunin ng iba si So Yun-hyo sapagkat kung nakuha rin siya ay hindi siya makakaligtas ng mag-isa sa kagubatan na ito.
Pero alam ni So Yun-hyun na papalapit na ang oras nilang maghiwalay. Agad na ngang nanginig ang babae at napaiyak na lang siya dahil sa sakit. Napaluhod na lang siya dahil sa sobrang pananakit ng kanyang ulo at ipinagbigay alam niya sa kanila na may papalapit. Dahil sa malakas na parang enerhiya na inilabas ng babae ay yumanig din ang buong paligid at lumipad papalayo ang mga ibon. Nanginginig ang kanyang boses na sinabing andito na siya. Hanggang sa may nagpakita na nga sa harapan nila na matandang lalaki na nakasakay sa mistulang mekanikal na tigre at nagtataka ang matanda kung paano nakapunta ang mga mortal sa lugar na ito. Dito na nga napagtanto ng matanda na sa tuwing magbubukas na ang Ascension Gate ay nagiging pabago-bago ang nakapalibot na kalawakan kaya inisip niya na lang na nahuli sila sa isang spatial storm. Lumapit na nga ang matanda at tinanong kung sino sa kanila ang nagbuga ng napakalaki at mabigat na konsensya. Sa sobrang lakas ng presensya ay inakala niya pang may nilalang na galing sa mas mataas na kaharian ang bumaba sa mundo nila. Na para bang kinalimutan ni Director Kim ang payo sa kanila ni Soul na huwag tatanungin ang mga cultivators pero tinanong niya pa ang matanda kung sino siya. Kaya gamit lang ng tungkod ng matanda ay pinalipad niya ng malakas si Director Kim ngunit buti na lang ay nakahanda si So Yun-hyun na seluhin siya. Sa sobrang lakas ng pagpapalipad kay Director Kim ay napasubsob silang dalawa sa lupa at naalis pa ang nakabalot na mga halamang gamot na nakatali sa bewang ni So Yun-hyun. Nagpasalamat na lang si Director Kim pero nagulat na lang siya sa pag-aalala nung nakita niyang duguduguan ang likod ni So Yun-hyun pero sinabi lang ng bida na ayos lang siya. Hinawakan ng matanda ang pisngi ng babae at sinabi niyang kahit na walang spiritual root ang babae ay pwede niya lang nabangunin yun gamit ng kapangyarihan niya sapagkat nagtataka rin siya kung ano ang mangyayari kapag ang kakaibang konsensya ay naging dakilang konsensya ng isang cultivator. Pero umiiyak lang ang babae na tinawag sina So Yun-hyun at Director Kim. Napatanong na lang ang matanda kung bakit pa rin siya kumakapit sa makamundong relasyon niya kahit na inalok na nga siya ng matanda na tatanggapin niya siya. Kaya ang sunod na ginawa ng matanda ay pinapalutang niyang sinasakal ang dalawa at inalok niya pa na siya na ang puputol sa natitirang tali na humahadlang sa babae pero nagmakaawa ang babae na gagawin niya ang kahit na ano basta pabayaan niya lang sila. Para maniwala ang matanda ay tinanong niya kung naiintindihan ba ng babae na kakalimutan niya na ang nakatali sa kanya sa mundong ito na sinang-ayunan na lang ng babae. Kaya ibinaba na ng matanda sina So Yun-hyun at Director Kim pero kung papabayaan niya lang sila ay nakakasigurado siyang iisipin pa rin sila ng babae kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipunta ang dalawa sa malapit na bansa ng mga mortal. Walang nakakaalam kung saan sila ipupunta ng Dimensional Rift na ibinukas ng matanda sapagkat pati na rin siya ay hindi niya alam kung saang kalupaan sila mapapadpad. Nauna na ngang nahila si Director Kim at napamura na lang si So Yun-hyun sa isipan niya dahil kailangan niyang makuha ang ibinalot niyang mga halamang gamot. Tuluyan ang nahila ang dalawa samantalang may balak pa raw na habulin sila ng babae pero nagsara na ang Dimensional Rift. Makikitang nakahandusay na lang sina So Yun-hyun at Director Kim sa sahig na kasama ang nabalot na mga halamang gamot. Napatanong na lang si So Yun-hyun at bumangon na nagtataka kung nasaan sila. Sapagkat sa nakaraang buhay niya ay hindi sila napadpad sa lugar na ito. Napaisip na lang siya na nagsasabi ng totoo ang immortal na walang nakakaalam kung saang lugar sila maipupunta pero sa hindi niya maalalang rason ay pamilyar ang daan na ito sa kanya. Dito na nga napagtanto ni So Yun-hyun na ang lugar na ito ay ang dati niyang pinagtirahan. Ang malaking gusali at syudad na pamilyar sa kanya. Ito ay ang kapital ng Yeonggu na syudad ng Sukyung. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ng pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat!